Welcome back to my classroom, and this is Mrs. Stiley, of course, bringing you another news, another update, another chika for you to get something from the chismis that I'm bringing to you today. So, para ni sa mga gustong magminyo og afam, nga unta, inyong naon, dili na siya maoy solusyon sa kapobrehon. Mas maayong maning kamuta, para kita magpuyo sa maayong panginabuhi. Kay kining duha ka stories nga akong istorya, maupod niya ang ako ang i-share unta no sa inyo nga you will take it lightly. So ang atong kinabuhi di gid siya permanente, di ta makatag-an. Bisag unsa pa kabuutan nimo ka maayo na agyud tay tagsa-tagsa ka pathway. So atong hisgutan no ang kamatayon sa duha ka Pilipina ngadto sa duha ka kontinento. So one is an America situation, which is the name of Gypsy, and the other one is the name of Marvel, who used to live in Europe. So, di lang ta mag-mention ng specific ng mga address na. So, these two Filipinas living in their dream to marry and a farm, to have a good life, and to be happy, of course. Mao na ang ilang gusto. Pero, sad to say, no, na timing gid sila nga napunta sila sa mga tao nga atong giingnan nga nay problema. Problema nga wala nila madala sa ilang kaugalingon. So, unsa daay ni ang purpose nganong ako ni siyang gisulti gi-share sa inyo nga para makahibalo mo unsa day ka important, the significant of undergoing the what we call as CFO training. This is a counseling no given by the Commission of Filipino Overseas. So those who want to go abroad, they were requested to have this CFO seminar. Kay diri sa CFO seminar, sultian mo kung unsa ang inyong mga rights and privileges as a Filipina living abroad. So where to go when there is emergency in terms of your relationship. Daghan kay kog mga ka-Pilipina, ka-batch nako or mas nag-una pa nako nung ako nakita sa TikTok, nag-share sila nga right after coming here in the US, they were battered, they were abused, and they are placed under asylum. So dag problema ang gobyerno po diri ug ang gobyerno pud sa Pilipinas kung unsa ang pag-cover pagtabang ning atong mga kapwa nato Pilipino nga wala intaw sila mosucceed sa ilang relationship. So akong buot pasabot, dili tanan na minyo og foreigner hayahay sila. Naapoy uban hayahay pero wala mo kabalo sa ilang internal struggles. So na timing lang kung sa ako ang scenario is natarong ko kay tungod man ako amang punggong bana is parehas ako educator, we're both in education and we're also of Christian, so na timing lagi kaluyan sa Ginoo no. Pero katong uban nga ganahan in town, hunanaan niyo, you have to use your brain. You also have to be very vigilant and looking for connection. Create you go to Filipino communities in your areas para in case nga naamoy problema, dali mo makadagan. O naagi mga red flags nga inyong makitaan or maobserbaran sa inyong partner, daghan din mo diretso. Daghan kay mga Pilipina nga wala mo dagan, ilang gikip ang ilang problema tungod lagi kay nahadlok silang wa sila kapaingnan. Nagsuffer sila until the abuse is getting stronger. So, ang hitabo aning duha ka Pilipina didto sa Europa o diri sa Amerika, in town kaluoy sa Ginoo no, kaluoy in town, namatay in town sila. Nya wala man gani sila mas mahibaw-i ang ilang experiences diri, nakibaw ra ang mga tao dihang namatay na sila kay naa din sila internal struggle silang partners. So ang reason daw kay wala sila makauyon sa ilang partner, and then it leads to jealousy. So nakakita ni sila lain nga mga binuhat pod ug ang ilang partner naglagot, wala kauyon, mao na napatay gud in town sila. So kamo nga naa may mga partners din ha nga mga foreigner, if in case you have found red flags, do not look for another foreigner to save you. Kay di gina tinuod nga mangita mo laing laki para mo save sa inyo. The safest thing that you can do is to reach out to Filipino communities or go to our embassies assigned in your area. Diha mo dagan. And then after that, you look for ways nga makatrabaho mo para makasustain mo sa inyong kaugalingon. Alright? Mo na giingon diri sa ato ang CFO training diha sa Philippines nga dapat vigilante ka sa mga panghitabo ug naa kay kaisog para mobatok anang abuso sa imong partner. That's it for today, and my prayer for everybody who is just like me,
who married to an afam, to keep praying, do what is best, and always also love your partners. Kay maybe sometimes kining mga foreigner, nag-expect pod ni sila nga i-love back ni ninyo, and dili mo maghatag og taas na expectations nga kamoy sabton mga inday, kay relationship is a two-way process. Dili mo succeed ang relationship kung dili mo magsinabtanay. Di pud ka mo blame nga nganong buwagan nimo siya kay siya ang sad-an. Basig ikaw ang sad-an, basig ikaw ang problema nganong naagka problema inyong relasyon. So you have to self-reflect also. Okay, that's it for today, and I hope everybody will have a happy life. So happy lang ta din sa ato. I love you all and God bless you.